Yo, good morning no mga ka-network. Visor down, yan. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa tire pressure. Dito masasagot ang katanungan ni Bossing Jexer na bakit magkaiba ang tire pressure ng harap at likod. Intro. Visor down. You know, mga ka-network, visor down 100! Woo! Meron tayo ARCR no mga ka-network. Yun, so mga ka-network, ang topic natin ngayon ay tire pressure no. Ano ba ang tire pressure at saka bakit ito mahalaga? Kasi napansin ko wala masyado nagtatopic nito. Kung ano lang yung recommended sa recommended tire pressure, halimbawa sa Honda Beat natin ay 32 and 29. Kasi ayun yung sinusunod na lahat. First, dapat aware tayo o alam natin na habang umiinit ang gulong o habang ginagamit mo ang motor mo, umiinit ang gulong, lalong tumataas ang tire pressure kung ambient air lang ang gamit mo. Ano yung ambient air? Ayun yung mga network, yung hangin na nabibigay ng compressor. Yeah. Thank you. Ayun yung hangin na nabibigay ng compressor no, ambient air ang tawag doon. Sa bandang dulo ng video, ito topic natin yung tungkol sa iba pang uri ng air na mas maganda kaysa sa ambient air. Pero sa ngayon, ang paliwanag muna na to ay puro sa ambient air. Okay? Yun, so una, tumataas yun. So kung ang recommended settings ng Honda Beat ay 32 sa likod, 29 sa harap, i-plus 3 mo yun kapag ka mainit na o kapag ka mga nagamit mo na siya mga 10 kilometers or ganon, i-plus 3 mo. So yung 32 mo magiging 35. So recommended pa ba? Ayun ang tanong. So kung hindi na, ano ang maximum allowable ng recommended settings? Yun ang mga network no. So sa experience ko naman, ang settings ng ang tire pressure naman kasi depende yun sa convenient mo ng paggamit mo ng motor. So kung sa akin, itong tip na to ay para sa akin, pwede nyo rin i-apply sa inyo kung gusto nyo. Ang sagot sa tanong na kung bakit mas mabigat ang likod sa harap, kasi lahat ng bigat natin o lahat ng timbang ay nasa likod. Halimbawa top box, weight ng tao, yung back ride ng tao, lahat yan ay nasa likod. So habang palambot ng palambot ang likod mo, naapektuhan yung mags mo kasi tatama siya dun sa lupa. So tataas ang tire pressure. Ito keep in mind mga ka-network habang bumibigat ang dala ng motor, dapat tumataas ang tire pressure nya para maging convenient mga ka-network sa pagmamaneho at hindi mape-pressure yung mags mo. Hindi ma-stress pala, mape-pressure. Hindi ma-stress yung mags mo no. Wait lang. Ang punta. Yan, so hindi ma-stress yung mags mo no mga ka-network. Kaya mas mabigat ang hangin ng gulong sa likod. Ay, ito yung mga layman's term lang no mga ka-network. Yung in-depth siguro sa next vlog na yun o sa mga future vlogs na natin, yung in-depth na paliwanag. Yun, kaya hindi masyado stress yung harap, kaya yung pressure niya ay mas mababa. Pero dagdagan nyo yung tire pressure nyo accordingly. Tapos ito pa, mamimili lang kayo sa isa, kaya sa ayaw at sa gusto nyo. Imagine niyo itong nasa kaliwa ko ay grip ng gulong o yung kapit ng gulong, at yung nasa kanan ko naman ay itatagal ng buhay ng gulong. So yung buhay ng gulong yon, isipin nyo yung pera nyo nasa gitna. Kapag gusto mo ang gulong mo ay mas makapit, ang tire pressure mo bababaan mo ng konti, mas makapit siya. Pero yung pera mo mas mabilis ka magpapalit. So yung pera yon, di ba? Kung ang gusto nyo naman ay mas mahaba ang buhay ng gulong nyo, pero yung kapit ay less, ililipat nyo naman yung pera nyo sa kanan. Hahaba ang buhay ng gulong mo, ang problema mo naman yung pagiging makapit nya.
So Sid, paano papasok yung recommended tire pressure dyan? Dyan na papasok yung tinatawag ko na experience. So kunyari bagong bili yung gulong mo, bagong bili, ang recommended settings ng Honda Beat Fi V2 ay 32 sa likod, 29 sa harap. Ang gawin mo 32-32. Sid, bakit naman? Ang tanga mo naman. Hindi mo susundin yung recommendation. Ang gagawin mo, true experience, mga ka-network, true experience. Kasi ako, hindi 32-29 ang gulong ko. Ito na yung best recommended, ito na yung best settings para sa akin, base sa riding style ko, base sa gusto kong kapit ng gulong, 27-30. Kasi ang nasa isip ko, tumataas pa yun kapag umiinit na. So far, maaabot ko yung 32-29. Make sense ba mga ka-network? Nakukuha ba natin? Kasi ako, nahihirapan ako mag-drive dahil dito, ang laki nito eh. Yun. So umpisa nyo sa 32-32, tapos paandarin nyo kahit mga 10 kilometers lang. Pagtansya nyo, ay pagdating nyo sa may 10 kilometers, i-measure nyo ulit yung gulong nyo. Tignan nyo, tataas yan. Pagtansya nyo, hindi nyo kaya yung tagtag, masyadong matigas, bawasan nyo. So palamigin mo ulit. Ang gawin mo naman 30-30. Ganun na ulit, ulitin mo lang ng ulitin hanggang sa yung isang gulong okay na. Halimbawa yung likod sa 30-30, okay ka na. So yung harap naman, bawasan mo ulit yung harap. Yung harap na lang ang bawasan mo. Tapos pag malamig pag malamig mo susukatin. Tapos gamitin mo ulit, mga 10 kilometro ulit. Tapos pag mainit na, i-measure mo ulit. Kapag nakuha mo na yung comfort zone mo, na ito na yung gusto kong tire pressure, ayun na yun. Ayun na yun, okay na. So yun ang reason kung bakit hindi ko sinusunod ang recommended tire setting. No, mga ka-network. So ayun ang simple natin paliwanag. Layman's term lang. Layman's term tungkol sa tire pressure. Kasi napansin ko parang wala masyadong nag-topic nito, na mahalagang topic na to eh. So that's it for today. At medyo ito na, nasa likod na ako ng sasakyan. So see you bukas. Peace out.